Okay, so isang maganda at Okay, check mainit mic. Hello, hello, hello. na Check tanghali mic. sa Hello, hello, ating hello. Check lahat. mic. Sige, bago tayo mag-start, iba dito transfer na may iba. Ganyan, dito na kayo. Sige, manalangin tayo. Father God, salamat pa sa oras na to. Salamat, Father, na muli dinala mo ang bawat isa to train, Father God, for us to equip, Father God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na kami iyong samahan, Lord God, sa aming gawain. Holy Spirit, fill us, Father God. Ano man yung Panginoon, yung wisdom na kailangan namin mag-gain, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na matutunan namin ito, Lord God. Kaya patuloy na maitaas, in Jesus' name. Amen. Okay, sige. Basahin ko muna. Kung may Bible po kayo, nakibukas po sa John 4, verse 1 to 26. Naririnig ba? Naririnig? Basahin ko po, si Jesus at ang babaeng taga Samaria. Nabalita ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nabautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y nalaman ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Cesar, malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya. Hello! Welcome to Johnny! Ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw. Hindi pa marito pa upang sumalok muli. Umuwi ka na at isama mo rito ang iyong asawa." "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ito nga ang sinasabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niya kilala ang inyong mga sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumating ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan." Ano bang gusto mong kanta? Ang ganyang uri ng How did you know? Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, "Nalalaman ko po darating Messiah, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin na lahat ng bagay. Ako makausap mo ngayon ang iyong tinutukoy," sabi ni Jesus. Okay, tungkol saan po yung binasa natin? Tungkol sa?
Tungkol saan? Record ko na lang yung sounds ko. Yan, sa babaeng Tapos Samaritano. So, di ba, sabi nga dito sa binasa natin, hindi pwedeng makihalubilo ang isang Hudyo sa isang Oo nga, ito yun eh. Samaritano. Kasi pag sinabing Samaritano, sila yung pinakamababang uri ng Oo, nagamit na yan. Nung una. ng pangkat ng tao noong unang panahon. Ayan, sige. So, may tanong lang ako. Kapag po ba kayo ay Hello! Ginawa. Mga bata! meron ka na, Ay, magsasagot nasa kayo. matimot! Paano kayo magbubukas ng isang usapan? Mga Lalo, bata! hindi naman kayo magkakilala. Ay, nasa Ano matimot! usapin? Ha? Nagpapakilala. Di ba? Introduce mo muna yung sarili mo. Wala kakamusta tayong mo. magagawa Uy, na kamusta? Ako nga pala si ganito, si ganyan. batasan, So, sabi nga, ang unang impresyon na mayroon ang isang tao sa ibang tao ay matutukoy kung magbubukas sila o hindi ng isang usapan. Hindi mo makikilala ang isang tao kung hindi kayo nag-uusap. Diba? Mawala kayo magkatabi, hindi naman kayo magkakilala. Darating ba ang time na magkakakilala lang kayo? Hindi. Diba? Maaaring makikilala mo siya dahil sinabi yung pangalan niya, narinig mo. Pero walang malalim na kaugna. Yan. Tama po ba? So, ang pagbubukas ng isang usapan, it is a matter of seconds. Seconds lang, segundo lang. Makakapagbukas kayo ng usapan. Diba? Nung sabi niya, uy, kamusta? Pwede bang maupo? Diba? Yung mga ganon. Asa na yun? Dito? Okay. Doon sa ating binasang talata, Jesus initiated a conversation with Samaritan woman. Tama pa? Si Jesus ang nagpasimula ng Video. conversation. So, paano niya Hello, simulan Martes. ang Test, pakikipag-usap? Martes. Ano? Okay. Di ba humingi siya ng tubig? Sabi niya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Tama? Pwede mo ba akong bigyan ng maiinom? So, sa ganong salita, nakapagbukas siya ng conversation with the Samaritan woman. Amen po? Yan. So, sakit na lalamunan ko. So, the transition of the conversation into, di ba, sa simpleng conversation lang, no, bigyan mo naman ako ng maiinom. Di ba, anong sagot ng, ng babaeng Samaritano? Ya, paano kita bibigyan ng tubig? Eh, ang lalim nitong balon na yan. Wala kang dalang panalo. Diba? So, from dun sa simpleng conversation, nagkaroon ng transition yung pag-uusap nila into spiritual matter. Tama? O, tandaan natin na you can initiate a conversation with anyone about anything. Ba, umisip ka lang ng isang bagay na pwede ninyong pag-usapan. Yung simple lang, si Jesus nga, sinabi niya lang, dahil yung balon yung nandoon, so, syempre, ano hihingi niya? Pagkain ba? Syempre, yung kung ano yung nandun sa balon, which is the water. Pwede mo ba akong bigyan ng maiinom? Yan, simple lang yung pag-uusap nila. Simple lang yung yung connection na ginawa niya. Pero, napalalim niya. Diba? So, sabi nga, in the story of the Samaritan woman, ipinakita doon ng Panginoon yung mga bagay na dapat nating tandaan when we do evangelism. Ano nga ulit yung evangelism? Evangelism. Ano ba ibig sabihin ng evangelism? Okay. Yung pag-share ng salita ng Panginoon. Sige. Meron lang akong tatlong punto. Tandaan natin ha. Tatlong bagay na dapat nating tandaan kapag tayo ay nag-evangelize. Una, make every person feel important. Kailangan maramdaman nung taong kausap mo na siya ay importante. Diba? Paano pinakita ni Jesus na importante yung Samaritano? Okay, sabi dito sa verse 7 to 9. Diba? May isang Samaritanong dumating upang umigib at sinabi ni Jesus, maaari mo akong bigyan ng
maiinom. So, ikaw ay Hudyo at Samaritano naman ako. Diba? Simple lang. Sabi nga dito, diba? Kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos o kung sino itong humingi sa'yo ng inumin. Diba? So, doon pa lang, hindi pinakita ni Jesus Christ na mataas yung rank niya, yung ranggo niya. Kumbaga sa antas ng pamumuhay, mas mataas ang Hudyo kaysa sa mga Samaritano. Pero hindi pinaramdam ni Jesus Christ doon sa Samaritano. Bakit? Kasi siya nga yung nag-initiate eh. Siya yung nagbukas ng usapan. Siya yung lumapit dun sa Samaritano na, "Uy, painumin mo naman ako, bigyan mo naman ako ng tubig." So sa bagay na yon, naramdaman ng Samaritano na importante siya. Hindi naging hadlang yung status ng pamumuhay doon sa Panginoon. Amen? Then number 2, awaken the person's curiosity. Ano ba yung ibig sabihin ng curiosity? Ha? Pagtataka? Ano pa? Ay ba ibig sabihin ng curiosity? Ano yung curious? Yan. Di ba pag sinabing curious ka, curiosity, aalamin mo. Diba? Talagang mas palalalimin mo. Ano yung ibig sabihin niya? Ibig sabihin, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mong impormasyon. Kasi curious ka eh. Yan. So, pangalawa, bukod sa kailangan ma-feel nung tao na siya importante, kailangan makatch mo din yung curiosity ng isang tao. So, paano ginawa ni Jesus yon? Diba nung nangihingi si Jesus ng tubig, sabi ni Samaritana, "Ikaw ay Hudyo, Samaritana man ako. Ba't ka humingi sa akin ng inumin?" Yan. So, ano sabi din ni Jesus Christ na verse 10? "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya man ng tubig na nagbibigay buhay." Diba? Doon pa lang, paano siya magbibigay ng tubig na nagbibigay buhay? Diba? Parang ano yun? Diba? Parang nandun yung, talaga alam mo, sige nga, tingnan ko nga, paano ako bibigyan ng taong ito, yung sinasabing tao na ito, yung tubig na nagbibigay buhay. Diba? So sabi nga, kapag tinanggap natin yung tubig na yon, hindi na muling mauuhaw. Diba? Sabi niya, sige nga, parang nga hindi na ako pumunta dun sa magpabalik-balik dito. Diba? Yun, nabuksan yung curiosity niya na, ay, teka nga, sige nga, aalamin ko yon. Diba? So sabi nga, kapag tayo ay nag-share ng gospel, dapat mapukaw natin ang interest ng tao to receive more from the Word of God. So hindi lang basta-basta tayo na, uy, alam mo ba? Diba? Dire-diretso tayo na walang preno. Ang nangyari, hindi siya nag-curious natakot. Kaya naman ba, pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta, tinakot mo naman agad. Diba? So, medyo laruin natin ng konti na kung saan sila mismo magiging eager sila na malaman kung ano yung tinutukoy mo. Okay, ano pa? Sabi nga dito, wag nating subukan na i-preach ang lahat ng nalalaman natin at once. So, hinay-hinay lang. Uy, sabi sa Bible, ganyan. Diba? Hindi na siya bakit? Bombarded na siya ng salita eh. Hindi na nagsasabi nito. Diba? So, hindi na siya na-curious. Na stress na siya kung ano-ano mga sinasabi mo. So, hinay-hinay lang. Hindi natin pwedeng i-feed lahat doon sa isang tao kung ano yung nalalaman natin sa isang upuan. Okay? So, ano pa? We should teach them the basic principle that they can understand. Doon tayo sa basic. Ano ba yung basic? Kapag tayo nagsa-share ng salita ng Panginoon. So, sabi nito, verse 10 to 15. Sabi sa 13, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Yun yung sabi ni Jesus Christ, diba? Ngunit, ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailan
man. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Isa-isa lang. Huwag natin lahat sabihin kung anong nalalaman natin at once. Bakit? Hindi siya kasi, hindi makakatch yun ng isahan lang. Tingin niyo pag sinabi niyo ng lahat, tanungin mo may naintindihan ka ba? Malamang wala. Bakit? Pinasok mo sa kanya lahat eh. Sinabi mo na lahat eh. Dapat, doon muna tayo sa basic. Uy, alam mo, mahal ka ng Panginoon. O, tapos sasabi niya, paano mo naman nasabi na mahal ako ng Lord? Kasi ganito, kasi ganyan. Doon lang muna. Hinay-hinay lang. Wag agad doon sa malalim na parte. Diba? Ano pa? So, number 3, una, make the person feel important. Pangalawa, awakens the person's curiosity. At pangatlo, meet their needs. Paano daw yung meet their needs? Sabi nga, emphasize that God will provide all their needs. Katulad na sinabi ni Jesus. Diba? Ang tubig na ibibigay ko, ang nagbibigay buhay at hindi ka na muling mauuhaw. So sabi nga, you can share also yung mga bagay na tungkol sa'yo. Yan. Yung testimony mo naman, kung paano pinrovide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Diba? Kasi nasa nag-start ka na ng conversation, tuloy-tuloy na yan. Hanggat nagtatanong siya, hanggat may sagot ka na nakakapukaw ng kanyang curiosity, hindi mag-i-stop yun. Diba? So, una, meet their needs. So, you can also share yung mga bagay na tungkol na sa'yo. Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kung paano ka dati, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, at kung paano ka niya binago at patuloy na binabago. Diba? So, mahirap pag-share kapag ikaw mismo, wala kang isi-share. Diba? Hindi ka makakapag-evangelize kung hindi ka na-evangelize. Diba? Hindi ka makakapag-evangelize kung hindi ka napukaw doon sa sinabi ng taong nag-share sa'yo. Tama po ba? So sabi nga dito, lagi natin tandaan na when a person is touched by the goodness of God, they will reach out to others. So yung mga tao na sinishare natin, kapag yan, na-touch ng kung gaano kabuti ang Lord sa buhay mo, di ba magkakaroon siya ng inggit? Sige nga, tingnan ko nga. Tingnan ko nga kung ganyan din ang pagkilos ng Lord sa buhay mo. Tingnan ko nga kung pagpapalain din ba ako ng Panginoon katulad ng sinasabi mo kapag tinanggap ko siya. Diba? Doon pa lang, pag natouch siya at napatunayan niya na God works in their life, siya rin mismo, isi-share niya yung bagay na yon sa iba. Gagawin niya rin yon. Ipaparamdam niya rin dun sa taong kausap niya na importante. Pangalawa, kailangan makatch niya yung curiosity ng isang tao dun sa mga bagay na sinasabi niya at yung testimony niya, makita nung tao na yon na oo nga no, ang Lord ang nag-limit sa lahat ng pangangailangan. Kung paano ako provide ng Panginoon sa buhay ko, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Okay po? Sige, bilang pagtatapos, sabi nga dito, in sharing the Word of God, hindi naman kailangang mahaba para maging mabisa. Diba? Kahit pa sabihin mong madami mong sinasabi, pero paikot-ikot lang, wala namang patutunguhan, walang power. Kailangan direkta. Diba? Sabi nga, it is a matter of 2 seconds lang to start a conversation. Diba? Hindi kailangan napakabulaklak ng sinasabi mo. Direkta ka kung paano ka binago ng Panginoon. Yun. Yeah. What really need is kailangan lang ma-inspired. Inspired ka ng Holy Spirit dun sa mga bagay na ginagawa mo. Diba? Sabi ko nga, diba, in doing evangelism, kailangan, una,
pinaghahandaan natin. Di ba yun yung pinag-aralan natin nung nakaraan? Kailangan pinaghahandaan, pinag-aaralan. Pangalawa, filled ka ng Holy Spirit. Wag na wag po kayong mag-evangelize nang hindi kayo handa. Kaya nga tayo naririto for us to equip pagdating sa winning. Diba? Kaya nga title natin is Winning Strategy. Nandito tayo para kumuha ng mga iba't ibang strategy kung paano mag-win ng tama. So ulitin ko ha, hindi kailangang mahaba para maging mabisa. Ang kailangan po is inspired ka ng Holy Spirit para maging mabisa. Yun lamang po. Thank you po. Sorry.